Isa ang pagsanhan sa 24 na munisipalidad sa Laguna. Ang pagsanhan ay hango sa salitang pinagsangahan na ang ibig sabihin ay sumangga. Ito rin ang tinaguri ang tourist capital ng Laguna. Tunay na dinarayo dahil sa ganda ng bawat destinasyon at bawat kwento. Kilala sa maraming bangkero na may kanya-kanyang kwento kagaya ng aming dokumentaryo. Sa ilalim ng mainit na araw, sa bawat agos ng lawa at bawat sagwa ng bangkero ay may tinatago itong kwento. Sa malawak na lawa ng pagsanhan, mahigit 900 bangka ang ginagamit na pangkabuhayan. Hindi kami nag-atubiling sumakay sa bangka at subukan ang pinagmamalaki ng pagsanhan. Ngunit di lang pala ang pinagmamalaki nila ang aming makikita at mararanasan. 2 oras ang sinabi sa amin ng aming bangkero na sina Sandel de Leon at Milandes Wapelina. 1 oras papunta at 1 oras din ang pabalik. Sa aming paghahanda ay nakaramdam kami ng kaba. Ngunit hindi ito naging hadlang upang aming masilayan ang ganda ng pagsanhan. Ngunit sa hindi namin inaasahan, hindi lang pala ganda ng pagsanhan ang aming masisilayan. Bagkus ang hirap na dinaranas ng ating mga bangkero. Ang malabuwis buhay na ginagawa nila para makaiwas sa mga malalaking bato, dapat maging alerto. Dahil sa isang maling galaw mo, posibleng tumaob ang bangkang aming sinasakyan. Sa bawat daloy ng aming pakikipanayam sa bangkero, lubos ang aming kalungkutan sa mga sagot nila. Namaswerte na kung makatakbo sila ng 2 beses sa isang buwan. Yung para si Nestor Cabalay, marami akong source of income dito. Kasi hindi pwedeng bangkero lang ang trabaho mo rito sa pagsangan. Kasi let's say meron kang 3 anak, may nag-aaral, hindi pwedeng bangkero lang. Kasi ang bangkero, sa ngayon, ang ginagawa namin na inaabot kami ng 2 pesos lang sa buwan. Sa dami ng bangkero. Pagbakakabay na number kasi ang karga may 2, minsan kita ng 500 sa biyahe. Pagka daw, minsan 700. Depende sa binibigay na tip ng pasero. Dahil din sa kagipitan, hindi maiiwasan isang laang kanilang bangka, mabigay lang ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Talagang gusto kong
mabago dyan, yung bumalik yung dating ng turista. Dati nung panahon ni Marcos noon, yung mga talagang ang dami rito, ultimo yung Czech. Yung Czech, Koreano, talaga sa ibang lugar na dito. Apo, talagang dumating sila rito ng marami. Ngayon medyo bawasan eh. Kasi 1,350, yung 250 ron, sa sa balsa, yung entrance, ginawa nilang yung entrance sa kabinti. Pag nasiyang ngayon, siyempre, binibigyan ng mga guests, tip na lang. Per biyahe, bali per biyahe pa kasi hindi naman araw-araw na nga. Siyempre po, bumibigyan tayo nga 700 ang take home, tapos sa 700, yun yung per head, yun na nakukuha ng bolt mo sa tatlo, 87 na ako, di 2001. Pabawasan pa sa bangkayo, sa motor, sa butaw. Next year, magtataas pa yung sa binti ng 100 pa. Dati ay 660. Pero wala pa yung sa kabintiro na. Basta yun ang pinakang bayad dito sa boat ride, 660. Pero nakaranas ako nung simula, mula 41. Tapos naging 82. Tapos naging 1 plus mo. Datapwat nalaman namin ang buhay ng bangkero sa kasalukuyan. Amin ding inalam ano nga ba ang buhay ng bangkero ng Pagsanhan noong araw. Nabatid sa amin ng dating bangkero na si Kuya Alden Castillo na marami ang turistang nagpupunta noon hanggang taong 2007. Nabigla din kami nang malaman naming nagsimula sa 41 pesos ang bayad sa bangka at ngayon ay umabot na sa 1,350 per head. Dahil sa pagunti ng turista, hindi namin naiwasang itanong kung anong dahilan nito at kanilang nabatid na maraming kakumpetensya sa ibang lugar at hindi rin ganong natutuunan ng promosyon ito. Good morning, I'm Reggie Madera Manalo. I'm Admin A3 at Pagsanhan Tourism Office, Pagsanhan Lagoon. Actually, maraming ginawa ang pamahalaang bayan para masustain natin yung mapanatili ang kagandahan ng papuntang Pagsanhan Falls. So lahat yun is mga nakabatas. So hindi lang ako ang gumawa nun. So lahat ng nanunungkulan dito sa ating bayan. Sa dami ng mga programa pinatutupad natin sa mga bangkero, kahit nga mahirap, dahil mahirap talaga silang kontakin o pasunurin dahil iba-iba sila ng pinagmulan, iba-iba sila ng ugali. So, patuloy pa rin ang pamahalaang bayan. Suportahan sila sa kanilang adhikain dahil sa totoo lang talaga, yun lang talaga ang kinabubuhay ng mga bangkero, kundi yung pagbubangka ng Pagsanhan Falls. Kaya 1,350, 1,000 paghahati-hatian dito ng bangkero, ng Lumban at ng Pagsanhan. Bali tatlong. Tatlo po, tatawag nilang Pakalum, Pagsanhan, Lumban, Kabinti. Sa pagpunta namin sa Tourism Office ng Pagsanhan, aming nalaman na sa 1,350 per head na binabayad ng turista, ay hinahati ito sa 3 munisipalidad at 5 hanggang 700 ang natitira sa mga bangkero. Belen Abella, Barangay Kagawad, Barangay Pinagsangan. Actually, ang mga bangkero lang naman yung kumikilos tungkol dyan kasi kami nakasubaybay lang para sa kanila. Ako si Kapitan Julius Juan ng Barangay Pinagsangan. Sa mga bangkero naman natin, patuloy pa rin yung programa ng pamahalang bayan na binibigyan sila ng benepisyo. Mga medical assistance sila, continuous pa rin naman yun. Pag may mga nagkakasakit, pag may na-aksidente sa loob ng falls during shooting the rapids, binibigyan sila ng local government na galing dun sa insurance na hinahawakan ngayon ng local government. Na kapag na-aksidente, mayroong maximum na tulong na ibinibigay sa kanila na 50,000.
Alam mo, bilang isang lingkod bayan dito sa barangay, walang ibang wish kundi muling lumakas at sumigla ang industriya ng turismo na dapat pagtulungan ng sektor ng bangkero, ng lahat ng sektor sa industriya ng tourism like resorts, hotels, at even agricultural sectors para mas lalong lumakas ang industriya ng turismo sa bayan ng Pasanan. Maraming proyekto, marami ding plano. Sana sa bawat plano ay umasenso kasama ang bangkero at ang bayang kinasasakupan nito. Datapwat maliit na kita ang nakukuha, hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanilang labi at pagiging malasakit sa bawat turistang pumupunta sa Pagsanhan. Naway sa aming pagbalik, mithiin pa rin naming masaksihan ang ganda ng Pagsanhan at magandang samahan na bangkerong umaasa sa turismo na balang araw ay magbabago sa kanilang buhay. Sa bawat agos ng tubig sa talon, tila isang alingaungaw ng kasaysayan ang dumadaloy. Ang pawis ng ating bangkero na tila humuhubog ng kanilang kinabukasan sa kanilang bawat sagwan. Kilala ang Pagsanhan Falls bilang isa sa mga pinakadakilang yaman ng kalikasan sa Pilipinas. Marami ang nagbago sa mundo, ngunit huwag sana nating hayaang mabura ang ating mga pinagmulan. Ang Pagsanhan Falls ay hindi lamang isang lugar. Ito ay simbolo ng ating pagkakakilanlan, ng ating likas na kayamanan at ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Siguro sa umpisa, hindi ako nag-expect ng masyado kasi although kilala natin yung Pagsanhan Falls na nasa textbooks natin, sa Hekasi, sa history, parang hindi na siya ganun kapuntahan ngayon, which upon yung research namin, doon namin nakita na merong something dito sa Pagsanhan na pwede talagang i-documentary. But then again, ang layo din kasi yung time constriction and yung mga stuff na parang gusto na naming mamili nung sa mas malapit na lang para mas madali. But then, push din kami na magpunta dito and it did not disappoint at all. Sobrang, pag dito, if marinig man sa video yung sigaw ko para dun sa, actually it's very nervousness and excitement kasi magtitiwala ka dun sa mga kuya na nagano sa boat, nagmamaneobra ng boat, and then once you experience na yung pagdating dito sa falls, magpunta ka dun sa falls, yung pagpunta dito sa na yun, dun mo maano yung gaano yung hirap talaga na ginagawa ng mga boatmen para madala yung mga turista dito, may pakilala yung Pagsanhan Falls sa mga turista, lokal man o international. Pero, ayun, may kakakibat na challenges para sa kanila na nagiging malaking hindrance para patuloy ang pag-unlad nitong klase ng pamumuhay nila na naging parte na rin ng kultura nila. And sana maging gabay ito video namin para mas mapaigting pa yung call nila for action. Mabuhay Pagsanhan! Mabuhay Pagsanhan! Buhay Pagsanhan! Buhay Pagsanhan! Mabuhay Pagsanhan! Mabuhay Pagsanhan! Mabuhay Pagsanhan! Mabuhay Pagsanhan! Ako na lamang sa pagbangon, laging lalaban. Naway masilayan natin ang halaga ng sariling atin. Ipagmalaki ang ganda ng Pilipinas at magsilbing gabay para sa susunod na henerasyon na huwag kalimutang mahalin at alagaan ang ating yaman. Sama-sama nating ipagdiwang at ipreserba ang ating likas na yaman. Isang yamang magpapakilala sa buong mundo kung sino tayo bilang mga Pilipino.
puso. Ako'y tunay na isang Pilipino.